May isang lalaki na nagising at nakita na nawala lahat ng tao sa paligid niya. Isa siya sa mga nabuhay at nakaligtas sa tinatawag na rage virus. Story time. Tawagin natin yung lalaki sa pangalang Jim at nangyari to 28 years ago. Matagal nang nasa deathbed si Jim at nung gumaling siya sa sakit, nalaman niya na may malaking epidemya sa lugar niya. Eventually, nakilala niya ang ilan sa mga kapwa niya survivors at sinabi sa kanya ang tungkol sa rage virus. Ito yung virus na nanggaling sa mga nakatakas na chimpanzee mula sa isang research center. Napapasa sa mga tao ang rage virus sa pamamagitan ng laway at dugo. Buhay pa ang mga may rage virus, pero mag-iiba ang anyo mo. Magiging violente ka at gugustuhin mong hawaan ng ibang tao. Eventually, nakahanap si Jim ng sanctuary kasama ng ilang survivors. Hindi kalaunan, namatay lahat ng may rage virus nang dahil sa gutom. At nagpatuloy ng normal ang buhay ng mga survivors. Yun ang akala nila dahil 28 weeks later ay nalaman nila na ang ilan sa mga tinatawag nilang survivors ay asymptomatic o may nakakahawang rage virus pero hindi naging violente at nag-ibang anyo. Kaya nagkaroon ulit ng panibagong outbreak. Ito yung mga kwento sa pelikulang 28 Days Later at 28 Weeks Later. Nangyari itong lahat sa United Kingdom. Pinakita doon na kumalat na yung virus sa UK at papunta na sa ibang bansa. So nasaan na ang rage virus ngayon? 28 years pagkatapos ng unang outbreak, lahat ng mga survivors ay inipon at nilagay sa isang protected island at hindi basta-bastang makakapasok at makakalabas. Kaya lang, may isang lumabas at nalaman niya na may malaking sikreto pala sa rage virus. Abangan natin kung ano ang mangyayari sa pelikulang 28 Years Later na ipapalabas sa Philippine cinemas this June 18, 2025. 28 Years Later is the new movie of award-winning director Danny Boyle and critically acclaimed writer Alex Garland.